Nasaktan kasi bakit hindi tayo pare-pareho? Oo. Kasi love na love ko ate ko eh. Talagang siya yung laging kadikit ko. So kinimkim ko yun. Pero there was this parang lingering feeling na I'm very thankful. Naging ate ko siya. Base sa interview na to, sinabi ni Ian De Leon na mahal niya ang kanyang mga kapatid. At siya ay nasasaktan pag sinasabihang ampun sila ng kanyang mami na si Nora Aunor. What went wrong sa kanilang relasyon? At mukhang hindi sila nagkakaunawaan at nagkakaintindihan na nauwi nga sa hindi pagkakaunawaan kung saan ay nagsagutan na nga itong si Lotlot at si Ian De Leon. At kinalaro na nga ni Lotlot ang punot dulo ng kanilang hindi pagkakaunawaan ni Ian De Leon. For sure, ang unang malulungkot dito ay ang kanilang inang nahimlay na, ang national artist na si superstar Nora Aunor. Ating alamin ang buong detalye ng kanilang hindi pagkakaunawaan and hoping one day ay maging maayos din sila. Panoorin natin ang kanilang interviews. Marami talaga ang nalungkot sa pagkawala ng national artist, best actress, superstar na si Miss Nora Aunor o tinatawag din siyang Ate Guy ng Philippine showbiz. At syempre naulila niya ang kanyang mga anak na si Nora Aunor, Ian De Leon, Matet at Kiko. Alam naman natin na nagpakasal si Nora Aunor noon kay Christopher De Leon. Unfortunately, sila ay naghiwalay. Nagkaroon ng anak si Christopher De Leon at Nora Aunor, walang iba kundi si Ian De Leon. At nagkaroon nga sila ng adopted child na ang panganay ay si Lotlot De Leon. At nagkaroon muli na si Matet, Ken at si Kiko. Makikita naman na very close ang magkakapatid. Ang tumayong panganay na si Lotlot De Leon talaga ang nag-alaga sa kanyang mga kapatid nung time na pumunta ng Amerika ang kanyang mommy ng ilang taon. Kaya naman very close sila ni Ian, Matet, Kiko at Ken. Until mamatay si Nora Aunor ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ayon sa mga lumalabas na balita ay dahil nga daw sa naiwang property or mana ni Nora Aunor. Yun daw ang punot dulo ng hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid at ang itinayong foundation ni Ian De Leon para legacy ng kanyang mommy. Which is, sinabi naman ni Lotlot na hindi naman daw siya nakikialam dahil alam naman nila na si Ian talaga ang tagapagmana ng lahat. Oo, siya lahat. Pero doon lang, hindi mo na pinapakita. Hindi na. Whatever mom left, si Ian lahat ang nag-aasikaso. Hindi ako, hindi si Matet, hindi si Kiko, hindi si Ken. Siya lang. O diba, sinabi na nga ni Lotlot na hindi niya pinapakailaman at si Ian lahat ang nag-aasikaso lahat ng naiwan ng kanilang mommy at ganun din ang foundation. Pero lumalabas kasi ang hindi nila pagkakaunawang magkakapatid, which is kinalaro rin ito ni Matet during her interview na wala daw sinabi si Ian na itatayo siyang foundation at hindi daw sila kinonsulta dito tulad ng pinapalabas ni Ian na alam ng kanyang mga siblings. Totoo naman po eh. Totoo naman. Wala naman pong pagdududa dun. Kumbaga, kahit nga hindi niya nasabihin eh. Okay. Understandable. Alam na po ng lahat yan. Okay. Nagtatag siya ng one-person corporation na mamamahala ng Nora Aunor Foundation and Nora Aunor Enterprise. Alam niyo ito? Did he tell you about this? Or kasama ba kayo dito? Hindi po kami kasama. And, nalaman na lang po namin about yung dalawa, the enterprise. Enterprise and the foundation? Sa social media din po. Okay. Ito ba'y in conflict sa iyong pananaw doon sa foundation na itinatag din ni ate mo ni Lot? Diba? I mean, there's a foundation. Kung hindi ako nagkakamali. Na nung shortly after mom passed away,
nagmadali po kami na magtayo ng foundation because ang dami pong gustong, ang daming gustong mag-ano ng, ni Mami. Ah. Capitalize po ba tawag doon? Parang gusto nilang gumawa agad ng mga foundation and everything. So, nagmadali kami. Kasi kailangan, kaming 5 yun. Kaming 5 po yun. So doon sa foundation na yun, kayong 5 ang kasama. Dapat po. Oo. Pero dito sa one-person corporation, kung hindi po ako nagkakamali, ayon doon sa interview ni Ian kay Rico Hison, sinabi niyang ipinaalam sa inyo yung pagtatatag ng one-person corporation. Hindi. So, wala kahit tawag, kahit pagpapabusina, kahit Baka po yung Alam sa tinayong corporation Baka po, nitong si Ian De Okay. But Leon. kami ni ate, At sabi nga definitely. niya ay baka nga daw yung dalawa niyang kapatid ang may alam. Pero sila ng ate niya ay wala silang alam. Kaya naman lalong nagalit itong si Lotlo De Leon kay Ian De Leon sa Fast Talk interview niya kay Boy Abunda na puro daw kasinungalingan ang sinasabi ni Ian. At sinabi nga ni Lotlot na kanya na daw lahat. Lahat kanya na. Panoorin ang kanyang interview. A lot of things have been thrown about me through time, even when my mom was alive, and I did not say anything at all. And yet people keep throwing stones at me. Walang utang na loob. Paulit-ulit. Suwayin na anak, walang utang tao. Okay. If that makes you happy, so be it. Pero ang hindi ko matitig ay ang isang sinungaling na tao. I came out with a statement a few months ago because what was being thrown at me is mana. Yung mana na yan, just to clarify, Ma'am, Miss D, I'm sorry po. This is about the show, but I'm really sorry. I apologize. Anyway. Okay, mana. Let me be ng enterprise. He never told us. He never told us, he never shared with us anything at all. Wala siyang shinare, wala siyang sinabi, wala siyang kunento. Pinahayaan na nga namin, ako tahimik na ako eh. But I will not allow anyone to put Matet down, to put Kiko down, to put Ken down, and to say all these lies because it's not true. Ikakayaman ko ba ang pagsisinungaling? Ikakayaman ko ba ang pag-iisa ng kapwa? Ang gaba ng Panginoon. Diyos ko, matakot tayo sa totoo lang. Pero hindi na ako papayag. Enough! Enough with the lies. Enough with all of that. Tahimik ako, tahimik na si Maket, tahimik si Kiko, tahimik si Ken. Wala na kaming sinasabi. And then you go out on a TV show and then you tell everyone na sinabi mo sa amin, which is not true. Pinadaan ko na nga sa abogado ko eh. Para nga hindi na ako magsalita noon pa man. So this is just to clarify. Whatever you're hearing, whatever you know, it's not true. Now this is coming from me. And this pains me so much kasi tinuring ko siya. Nalagaan ko siya bilang kapatid. Dinilin siya ng nanay ko. Ilang taon bang wala si Mami na nasa Amerika siya? Sa akin naiwan si Mater, si Kiko, si Ken, kahit si Ian ilang taon sa akin tumira yan. Nung asawa ko pa si Bonching, ginawan pa natin siya ng sariling kwarto sa bahay namin. Why? I don't understand why.
akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natatawag kong mami si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni mami. He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Buong buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang. I'm so sorry. Please forgive me. Okay, we'll just take a 5-minute break. Nakakalungkot man isipin ang hindi pagkakaunawaan ni Lotlot de Leon at ni Ian de Leon, na alam naman natin na inamin ni Ian na mahal niya ang kanyang ate. Hindi natin alam what went wrong. Sana nga ay maayos pa muli ang kanilang relasyon, dahil ang higit na malulungkot ay walang iba kundi si Nora Honor na kanilang mommy. For sure hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa dahil sa nangyayari sa kanyang mga anak, and hoping one day ay maayos din ang gulo sa pagitan ni Ian at ni Lotlot de Leon at ang kanyang mga kapatid, dahil for sure yun naman ang pinagpe-pray ni Nora Honor, na sana magkaayos-ayos at magmahalan ang kanyang mga anak. At ito din ang pinagpe-pray ng mga Noranians at iba pang mga fans, na one day makita natin silang muli na nagbabanding masaya, nagmamahalan at nagkakaunawaan. Hanggang sa muli, bye!